may isang katahimikan, isang espasyo sa pagitan ng kanyang tanong at ng iyong sagot na dati mong pinupuno agad. Pero ngayon, hinayaan mo lang itong lumawak. Sa katahimikang iyon, naramdaman mo isang maliit na bitak sa pundasyon ng mundong binuo niya sa paligid mo. Hindi mo pa ito nakikita, pero naroon na. Dati, ikaw ang kanyang salamin. Ang bawat papuri mo, ang bawat pagtango, ang bawat pagsang-ayon, ay ang nagpapatunay na siya ay totoo, na siya ay dakila. Ang iyong atensyon ang nagsisilbing hangin sa kanyang mga baga. Ang iyong paghanga ang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi ito pag-ibig. Ito ay pangangailangan. Tinatawag ito sa psikolohiya na narcissistic supply. Parang isang droga, isang pagkain na kung wala ito, mamamatay sila sa gutom. At ikaw ang kanilang walang katapusang pinagkukunan. Bawat tama ka mo ay isang piraso ng kanilang kaluluwa. Bawat ang galing mo ay isang pader sa kanilang pekeng kastilyo. Itinayo mo sila, piraso bawat piraso, gamit ang sarili mong enerhiya. Ngunit dumating ang araw na naubos ka. Ang balon ng iyong pagpapatunay ay natuyo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkapagod. Isang pagkapagod na umabot hanggang sa iyong buto. At sa sandaling iyon, itinigil mo ang pagpupuno sa kanyang tasa. Itinigil mo ang pagsasabi ng mga salitang gusto niyang marinig. Itinigil mo ang pagiging salamin. Ang unang reaksyon, pagkalito. Titingin siya sa iyo na parang nagsasalita ka ng ibang lengguwahe. Ang script ay nabago at hindi niya alam ang kanyang linya. Ito ang unang yugto, ang bakit hindi gumagana. Susubukan niya ang mga dati niyang taktika, ang mga papuri, ang mga pangako. Pero ang mga ito ay tumatama sa isang pader ng iyong katahimikan. Isipin mo si Elara at si Liam. Si Liam ay isang henyo na pintor, ayon sa kanya. At si Elara ang kanyang tanging kritiko, ang kanyang musa. Gabi-gabi, ipapakita ni Liam ang kanyang obra. At gabi-gabi, sasabihin ni Elara, ito na ang pinakamahusay mong gawa, isa kang henyo. Ang mga salitang iyon ang nagpinta ng mundo ni Liam. Isang gabi, pagod na si Elara, pagod sa pagiging tagahanga, pagod sa pagiging anino. Ipinakita ni Liam ang bago niyang pinta, isang magulo at madilim na canvas, at naghintay. Pero walang dumating na papuri. Tumingin lang si Elara sa canvas at pagkatapos ay sa kanya at sinabing, pagod na ako Liam, matutulog na ako. Hindi iyon sigaw, hindi iyon away. Iyon ay isang pagtatapos. At para kay Liam, iyon ay isang pag-atake na mas masakit pa sa anumang sampal. Dito, napapasok ang ikalawang yugto, narcissistic rage. Kapag ang pagkalito ay napalitan ng galit. Dahil ang pag-alis mo ng supply ay hindi lang isang pagtanggi. Para sa kanila, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Bigla, ikaw na ang masama. Ikaw ang hindi marunong umintindi. Ikaw ang makasarili. Ibabaliktad niya ang lahat ng isyu. Gagawin kang kontrabida sa sarili mong kwento. Ito ay isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. Kung hindi ka nila makokontrol sa pamamagitan ng paghanga,
Kokontrolin ka nila sa pamamagitan ng takot at guilt. Kung hindi pa rin ito gumana, kung mananatili kang matatag sa iyong katahimikan, darating ang ikatlong yugto, ang pagguho. Dito mo makikita ang tunay na tao sa likod ng maskara. Ang kanilang mundo ay binuo sa iyong mga papuri. Ito ay isang bahay na gawa sa baraha. At ang pag-alis mo ng isang baraha, ang iyong validation, ang siyang magpapaguho sa lahat. Makikita mo ang panik sa kanilang mga mata. Ang dakilang aktor ay biglang nakalimutan ang lahat ng kanyang linya. Natagpuan ang sarili sa isang entablado na walang manonood. Ang kanilang kumpiyansa ay hindi tunay. Ito ay hiniram mula sa iyo. At ngayon na binabawi mo ito, wala silang natitira. Isang hungkag na sisidlan. Huwag kang malinlang. Maaaring subukan nila ang huling taktika, ang hoovering, ang desperadong pagtatangkang higupin ka pabalik. Biglang, sila na ang biktima. Sila na ang nagsisisi. Sasabihin nila ang lahat ng gusto mong marinig. Nagbago na ako. Na-realize ko na ang lahat. Ikaw lang ang kailangan ko. Ito ang huling hininga ng halimaw na nagpapanggap na isang tupa. Ito ang pinakamapanganib na sandali. Dahil ang iyong awa ay maaaring maging iyong kadena. Ngunit tandaan mo, ang kanilang pagbabago ay isa lamang ilaw sa isang sirang entablado, isang pag-arte. Ang pagtigil sa pag-validate ay hindi isang kilos ng kalupitan. Ito ay isang kilos ng pag-iingat sa sarili. Ito ay ang pag-angkin muli sa iyong kapangyarihan, sa iyong enerhiya, sa iyong katotohanan. Hindi mo sila sinisira. Sila ang sumisira sa kanilang sarili sa sandaling mawala ang imahe na itinayo nila mula sa iyong mga piraso. Ang iyong katahimikan ay hindi ang sandata. Ito ang katotohanan. At sa wakas, sa gitna ng pagguho ng kanilang pekeng mundo, maririnig mo ang isang bagay na matagal mo nang hindi naririnig. Ang tunog ng iyong sariling kalayaan.